Ito naman ang Red Magic 10 Air na may Snapdragon 8 Gen 3 naka-AMOLED display with 120Hz na refresh rate at meron tong IP54 DOS and water resistant at ang pinaka-nagustuhan ko talaga dito yung selfie camera. Kahit under display na siya, naglabas siya ng magandang photos. At ito yung pinaka-affordable na Red Magic phones this year 2025. Kaya samahan nyo ako sa video ito, mag-test tayo ng mga games, check natin yung ibang features at mag-asama na rin tayo ng cons dito sa Red Magic 10 Air. Okay guys, kaya ako sinabing pinakamurang Red Magic phones to o gaming phones ng Red Magic dahil makakabili tayo ng phone na to as low 28,000 pesos. So mura na yan kung ikukumpara natin sa mga ibang Red Magic na phones like yung mga Red Magic 9 Pro na nasa 40,000 to 50,000 po yung mga yon. So ito 28,000 at alam ko na hindi naman talaga murang-mura yan. Pero ito yung pinaka-affordable na phone talaga ng Red Magic. So sa materials, naka-aluminum frame po tayo dito. Yung back panel naman niya is made of glass at naka-Panda Glass 2 po to. At ang makukuha nyo kapag nakabili kayo ng phone na to, ito po yung box niya. Then meron tayong 80 watts na fast charging, Type-C cable na kulay red at semi-ejector pin na may kasamang malunggay. Meron din tayong mga documentation at free jelly case. So ang napansin ko dito sa phone na to, manipis lang siya kung ikukumpara ko sa Red Magic 10 Pro at wala na tayong cooling fan dito. RGB na lang yung nilagay nila. Pero kung sanay ka sa mga Red Magic, akala mo talagang may fan siya sa likod. Pero RGB yan na napapalitan po ng iba't ibang kulay. At sa side naman, meron tayong power button tapos volume rocker. At sa kabilang side, meron tayong red button dito para i-activate yung game turbo niya. So sa game turbo, marami ka talagang pwedeng paglaruan dito. At yung mga settings gaya ng mga bypass charging, mga notifications, mga black notifications, at mga tweaks at mga kulay, kayo nang bahala sa mga settings dito. So sobrang dami talaga. Pero para sa akin, ang pinaka-highlights ng phone na to, kapag bumili kayo ng phone na to, mas magugustuhan nyo talaga yung display nito kumpara natin sa mga ibang phone na naka-punch hole display. So ito, full display po talaga na naka-AMOLED display, 120Hz na refresh rate, at yung size ng screen niya is nasa 6.8 inches. So kapag manood ka, may enjoy mo talaga dahil full display yung pinapanood mo. Yun nga lang, ang pinaka-cons ko dito pagdating sa display, hindi po siya naka-wideband L1 pagdating sa Netflix, naka-wideband L3 lang siya. Sana ma-updates po yun. At bumawi naman sila dito sa YouTube, naka 4K at 60fps, HDR na rin po yan. So dahil gaming phone to, mas may enjoy mo rin dito yung paglalaro ng mga games mo dahil nasa full display phone tayo. At sabi ko nga sa inyo kanina, marami kayong tweaks o settings na pwede paglaruan dito sa game turbo niya. So speaking of gaming, naka Snapdragon 8 Gen 3 to at ang nakuha natin yung score dito is nasa 2 million na. Itong Snapdragon 8 Gen 3, yan po yung flagship na chipset last year. So marami yung phone na naka Snapdragon 8 Gen 3 ngayon. Kung ayaw nyo itong phone na to, magbibigay ako ng recommendation mamaya. Pero balik tayo dito sa gaming, tinest ko to sa Mobile Legends, napakaganda, nasa 120 hanggang sa matapos yung laro, walang lags, walang frame drops, kahit na barilan, kurutan, sabunutan, at kahit anong bugbugan pa dyan, kayang-kaya. Dahil hindi naman masyadong kumakain ng graphics talaga itong Mobile Legends ito. So nasa 120fps po tayo guaranteed. Pero sa Genshin Impact, dito mo makikita kung maganda pa talaga maglaro dito sa phone na to. At nung naglaro ako dito, consistent din siya na nasa 55 to 60 fps, hindi siya bumabagsak. May makikita kayong parang bumabagsak dito sa graphs, pero kapag lumilipat ako ng mapa o bagong mapa yan, parang nasa loading lang ako. Pero consistent, kung makikita nyo talagang gumagalaw ng 55 to 60 fps, wala siyang major frame drops talaga. At ang nakuha kong temperature dito maganda rin kahit wala siyang cooling fan, nasa 43 degrees Celsius, which is ngayon kasi tagulan, no? Kaya hindi naman masyadong mainit talaga, kaya ganyan yung makukuha natin. Pero kapag talagang nasa summer tayo, makakuha tayo ng mas mataas pa dyan. At nag-i-enjoy talaga ako sa paglalaro dito, lalong-lalo na yung speaker nito malakas po. Dahil meron tayong stereo speaker dito o dual speaker, yung isa nasa baba at yung isa naman is nasa taas ng screen natin. Hindi mo siya mahalata, pero kapag mapapakinggan mo, didig na didig talaga. Sa Delta Force naman, nag-enjoy din ako sa paglalaro ko dito, nasa 110 to 120 fps at consistent din po yan. Nag-enjoy talaga ako sa paglalaro ng laro na to at alam ko marami din naglalaro sa inyo ng Delta Force. So kung ito yung lalaroin nyo, maning-mani lang to sa Red Magic 10 Air. Sa Call of Duty Mobile naman, makakuha tayo ng 120 fps dito sa multiplayer. Kapag nasa VR mode naman 90 fps. Well, ganyan naman talaga kapag naka Snapdragon 8 Gen 3 tayo, makakuha talaga tayo ng 90 fps pagdating sa VR modes. At para sa akin, magandang frame na yon. At sa mga mahilig ng mga FPS games dyan, mas mapapakinabangan nyo dito yung gaming trigger niya. Medyo kapag titignan mo siya, parang masikip siya, pero saktong-sakto yan kapag maglalaro tayo. So ako, hindi ako masyadong mahilig sa gaming trigger talaga dahil Mobile Legends lang yung nalalaro ko minsan. Pero sa mga gamer talaga dyan, mas may enjoy nyo yung gaming trigger ng phone na to. So para may idea kayo, ito yung mga ibang tinest natin. Sa PUBG Mobile, yung average FPS natin makakuha tayo ng 120, pero tumas yung temperature na ng 45 degrees Celsius. Sa solo leveling Arise naman, hindi ganun kagandahan talaga yung frame na pinapakita niya, kailangan pa siyang optimize. Nakakuha lang tayo ng 42 degree FPS dito. So pangit pang maglaro ng solo leveling Arise dito. Sa One Show Man naman, maganda yung frame na pinapakita niya dito, 60 FPS. Yun nga lang, napakainit na nakuha natin dito, nasa 48 degrees Celsius. So may idea na kayo kapag maglalaro tayo
dito sa phone na to, kailangan natin ng phone cooler. Kahit anong games pa yan, para hindi masyadong mag-init yung phone natin. Alam nyo ba, this year kapag nag-test ako ng games, talagang pumapalo na sila ng mga 45 to 48 degrees Celsius. Minsan pa nga nasa 49. So kahit yung Snapdragon 8 Elite, umiinit na rin yan. At lalong-lalo na yung Snapdragon 8S Gen 4. At yung pinaka-mainit na chipset this year talaga, yung MediaTek Dimensity 8350. So lahat yan, kung may mga phone kayong ganyan, gumamit po tayo ng mga phone cooler. Pero kahit gaming phone tong Red Magic 10 Air, pumapalag po yung camera. So satisfied ako kahit gaming phone siya, maganda yung pinapakita niya. Although mapapansin nyo na mataas talaga yung saturation at yung mga ibang shot naman tumataas po yung brightness. So kung kukuha kayo ng mga litrato dito sa phone na to, meron siyang adjustment para ibabaan yung brightness natin para mas maganda yung output niya at mga gamit natin sa social media. Para sa akin, hindi ka na kailangan mag-edit, nandiyan na talaga at malinaw naman siya, may sharpness, may mga saturation na hindi mo na kailangan mag-edit pa. At yun nga lang talaga kapag sa ibang scenario, mataas po talaga yung brightness o mataas yung highlights na pinapakita niya. Pero para sa akin, as gaming phone, mga gamit natin yung mga litrato. At sa video naman, maximum nito is 4K at 60 FPS, stable naman siya. Although hindi ko nagugustuhan yung output dito, pati yung mga kulay. Minsan may mga time na hindi niya na-focus ng maayos, pero kung steady video ka lang, mga gamit natin to. Kapag maglalakad naman, stable naman siya, hindi lang siya ganun kay-stable sa nakikita ko. May mga konting galaw dito sa gilid at kapag nawala na sa autofocus o dun sa stabilization niya, medyo magalaw na po siya. Pero hindi naman ka-reklamo talaga, mga gamit naman natin yung video nito. At ang pinaka nagustuhan ko dito, advantage talaga dito, although under display po siya at wala siyang punch-hole camera, malinaw yung front-facing camera niya. So ito yung mga shot niya, hindi naman siya ganun kalinaw talaga, pero kung kukumpara ko sa Red Magic 10 Pro, kaya dun sa Red Magic 9 Pro, mas malinaw to. Meron na siyang pricing na tinataas yung contrast, pati yung sharpness. Yun nga lang, hindi mo yan mapapansin, maganda siya kapag sa broad daylight. Ito po yung mga sample natin. Yan, okay na okay yung camera dito, talagang nagugustuhan ko siya. Nagulat nga ako na ganito yung labas niya, kahit na naka-under display po tayo. Pero kapag nasa low light condition naman, talagang mapapansin mo na tumas yung contrast tsaka yung sharpness. Talagang magmumukha ka ng ewan dito. So maganda to sa broad daylight pagdating sa selfie camera, pangit po siya sa low light condition. So ang pinaka-cons ko naman dito, hindi sila masyadong nagalabas talaga ng updates at napakatagal talaga bago magbato ng updates dito. At isa pa, lahat ng Nuvia na phones, mga Red Magic, kahit na yung mga ibang phone ng Nuvia, wala po silang gallery. Yun yung pinaka-ayaw na ayaw ko talaga, yung wala tayong makikitang gallery. Nasa Google Photos mo lang siya makikita at medyo magulo talaga. At kanina nasabi ko na isang cons dito, naka-wideband L3 lang siya. So hindi tayo makakapanood ng Full HD. Kaya nga naghihintay ako ng updates para makapanood tayo ng Full HD pagdating sa Netflix. Pero kung big deal sa inyo yung mga cons na yan, meron ko yung recommend sa inyo na kay Snapdragon 8 Elite. Ito yung Iquan Neo 10 Pro Plus. So nasa 25,000 lang to at malakas na siya at maganda rin yung camera. Pero meron pa isang phone na kay Snapdragon 8 Gen 3 din. Ito yung OnePlus Ace 5. Maganda rin po to, naka metal frame na at maganda rin yung camera. Hindi lang siya full display na katulad ng Red Magic na to, pero maganda rin po yung OnePlus Ace 5 natin. At kung gusto nyo pang isang Snapdragon 8 Gen 3, highly recommended ko rin sa inyo yung Iquan Neo 10 na merong magandang camera din, na palag din sa gaming. So lahat ng link ilalagay ko sa description para makita nyo kung saan yung mabibili tong phone na to at yung mga ibang recommended ko sa inyo. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid.